Hello guys! Welcome again sa aking YouTube channel, Kalingap Grace Official. For today's video, ayan naman po pag-uusapan natin ngayon ang salitang pangakong napako. So ano po ba yung pangakong napako? Kailangan ba isisibay ito lahat kay Kuya Bal? No! Hindi po. Kung may mga pangako man pong napako si Kuya Bal, hindi po ito kasalanan ni Kuya Bal. For some reason po kasi po unang-una, tingnan naman po natin ang views ngayon ni Kuya Bal is sobrang mababa na po. Kung mapapansin nyo po, nung malaki ang views ni Kuya Bal, lahat naman po ng mga matatanda noon ay nabibigyan naman po ng mga ayuda. For some reason lang din kung bakit hindi na din nabibigyan ng mga ayuda yung mga ibang napangakuan niya kasi po palaki ng palaki ang mga natutulungan. Padami ng padami. Kung kami nga po mga small YouTuber pa lamang at unti pa lang ang natutulungan, hindi po namin halos din makaya. Kasi nga din po kami din po ay salat sa revenue. And then, kung wala pong sponsor, hindi din po kami makakatulong ng malaki at lagi. So, sa madaling salita, kung may mga pangako man po na hindi nagawa si Kuya Bal, so, hindi naman po dapat natin naawayin na si Kuya Bal, isisi sa kanya lahat. Kaya nga po meron ding mga nakuha si Kuya Bal ng mga kalingap partners para po doon sa mga hindi niya na kayang abutan, kami na po ang magpapatuloy. Kung may pagkukulang man po doon si Kuya Bal, tao lang naman din po nagkakamali. Pero tingnan po natin na kahit ngayon po ay mababa na ang kanyang viewers, diba? Tuloy-tuloy pa rin po siya. Dire-diretso pa rin po siya. Kung may pagkakamali man po, tao po, tao lang. Diba? Lahat naman po tayo nagkakamali. So, kung may mga napako, kung may mga pangakong napako po, yan, hindi po natin na isisi lahat yan kay Kuya Bal. May mga kadahilanan po yan. At isa pa po, mayroon po talaga na mga natutulungan ang mga kalingap na talaga naman pong, diba, may mga pasaway, kumbaga ganun. Tinutulungan mo na ayaw tulungan ang sarili or ayaw tulungan ng kamag-anak, diba? Yun naman po yun. Kaya siguro sa ibang parte ng mga tinutulungan ni Kuya Bal is sinatamad din siya. Kasi hindi niya siguro nakikita dun sa mga tao na yun na nagsusumikap, hindi tinutulungan ang sarili. Kasi alam mo po, ang tulong naman ni Kuya Bal is hindi po yan panghabang buhay. Hindi po yan na lagi kasi nga lumalawak na. Kaya nga ang dami na kasi ang adhikain niya is Luzon, Visayas, Mindanao, kahit nga po sa ibang bansa pa, 'di ba? At ito naman po yung gustong-gusto ko naman po kay Kalingap Rab, mga Kalingap, sa ngayon po si Kalingap Rab po ay nagpapagawa ng simbahan. So alam niyo po, matagal ko na pong kasamahan sila sa pagiging born again Christian at alam nyo, sila po ay nangungupahan lamang sa kanilang ginagamit tuwing Sunday. Kaya po nung nalaman ko po na sila po ay si Kuya Kalingap Rab po ay nagpapagawa na ng church, ay sobrang malaking kagalakan po yun sa aming puso. Kaya po siguro magtataka din po kayo ngayon kung bakit uunti ang pabahay ni Kalingap Rab at kung bakit nasa doon sa mga binavlog lang niya ngayon, kasi po yun nga po siguro malaki po ang gastusan ngayon ni Kalingap Rab. Kung makikita niyo po yung pinagagawa niyang simbahan is sobrang laki. At syempre pag malaki, sobrang laki din ang gastos. Kaya pag yun po ay napatapos, siguro yun po yung pinakamalaking church ng born again dito sa Camarines Norte.
Yes po, yun po malamang. Di lang po ako sure, Pero ano, kasi sa base nakita ko sa picture, talaga po, yun po, pinakamalaking church dito sa Camarines Norte ng Born Again Christian. Kasi nga, di ba, sabi ko nga po sa inyo, ang church po ng Born Again Christian, kalamitan po dito, lalo na sa Camarines Norte, is kung hindi sa bahay lang, may church naman po napakaliit at hindi ganun simentado. Kung meron naman pong malaking simbahan, ano lang po siya, yung mga kahoy lang, ganun, pawid. Kaya po sobrang to God be all the glory. Ano po, nagamit po yung pagiging pagbablog ni Kalinga Prab sa pagpapatayo po ng malaking simbahan. Kaya po, sa mga naghahanap ng mga pangakong napako, ayan naman po. Ayan yung ginagawa ni Kalinga Prab sa ngayon. Baka hindi nyo lang po napapansin. At si Kuya Bal naman po, sobrang baba po ng views niya ngayon. Sana po mapansin din natin yun. At hindi naman po talaga kaya niya lahat. Hindi niya kaya lahat tulungan, i-maintain lagi. Kasi isa pa, yan, may edad na din po si Kuya Bal at hindi talaga kaya. Kahit sa isang linggo, di ba? Sa dami po, kung hahanapin natin lahat, simula nang na-vlog niya hanggang ngayon, hindi na rin po kakayanin. Kaya sana po, wag po tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa, pag-ibig na lamang po, dahil nais ni Lord na magmahalan tayo, magintindihan, hindi kailangan nasabihin, ako yung tama, sila yung tama, hindi kailangan sabihin na ako may naitulong, walang naitulong, hindi po, kaya nga, sabi nga diba, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos, at ang pinaka-nais niya sa ating lahat ay magmahalan sa YouTube world man o sa ating pamumuhay sa kapwa natin. Yan, kaya lang po tayo dito. Love, love, love. So yan, patuloy po nating suportahan. Alam nyo po, sa pinakamaraming charity vlogger naman po, sobrang saludo ako kay Kuya Bal. Kasi sila lang po yung charity vlogger o mga vlogger na tumulong sa kapwa vlogger. Kaya yun po yung saludo po ako sa kanila. Kasi kung wala po yun, hindi po si Kuya Bal naghanap ng mga charity vlogger, small YouTuber, o kahit hindi charity vlogger, kung hindi si Kuya Bal naghanap ng mga small YouTuber, wala rin po kami ngayon dito sa Kalingap. So maging thankful po tayo sa mga umaalis, sa mga maaway kay Kuya Bal. Maging thankful po tayo sa kanya. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi natin makikilala yung mga taong kaibigan natin ngayon, kumare natin ngayon, di ba? Ano mang mangyari, be thankful sa lahat ng bagay. Hindi kailangan pag-awayan, hindi kailangan ipilit mo kasi ikaw yung tama, sila yung mali. Ang mahalaga po dito, intindihin natin yung bawat sitwasyon. Kasi darating din yung time, may intindihan din natin sila kung tayo man yung nasa katayuan nila. 'Di ba? Yun po yung naging aral po din sa akin. 'Di ba? Minsan may nasasabi tayong masama, kesyo ganito, ganyan. Pero hindi po pala. Kailangan natin intindihin. Kasi, 'di ba? Sa dami ng tinutulungan, hindi po kaya lahat. Pang-unawa po ang kailangan at pagmamahalan. Siyempre, patuloy na suporta. So, ayan po. Ito po ay love, love lang. Hindi natin kailangan mag-away. Hindi natin kailangan na, sila yung tama, sila yung mali. Magunawaan po tayo, magmahalan. So, yun lamang po. And do share, like, and subscribe, and click the notification bell. Kalinga Grace Official. Bye-bye. God bless po. Love you all.